Magandang gabi mga puso, mga kapito. Muli ito po si Kuya Roger. Tayo po yung na-busy ng halos sa isang linggo. Kaya ngayon lang po tayo nakapag-vlog. Siyempre, dahil meron tayong ibang activities at racket. Okay, alam niyo na yun. Okay, muli po tayong bibigay ng insight at pag-aaral. Yung pong ating topic, ituloy po natin yung Article 36 ng Technical Foul. Yung mababasa po natin sa OBR page 43. Okay, Technical Foul is a player non-contact foul of a behavioral nature, including but not limited to. Okay, ito na naman yung likas na pag-uugali ng mga player during the game, real talk, na nakikita natin, na bihira natin na makita, pero kinakailangan natin bigyan ng outright technical foul o kaya mabilisan na parusa. Bakit po? Dahil isang pag-uugali na hindi kaya-aya, kawalang respeto at kawalang galang. Behavioral nature, unsportsmanlike behavior, misconduct. Okay, ano po bang scenario ito? Okay, unahin po natin yung kabola o kaya si player. Natawagan po ng infraction of the rules, especially pag foul. Ang problema, yung player pang 5 fouls na. Okay, natawagan siya ng foul. Number 5, fouled out. Ang ginawa ni player, real talk, nagtanggal ng tack ng uniforme. Okay lang po yan, minimal pa, nagtanggal ng tack. Pero ang ginawa ng player, ito po, nagtanggal ng tack, naghubad ng jersey. Naghubad po ng jersey, tinanggal yung damit. At nagdabog pa. Okay, wag po natin palulusutin yan dahil yan po ay hindi minor, hindi po minimal. Okay, ang tawag po diyan, kawalang respeto at paggalang ng player, especially doon sa mga game related, table official, referees at lahat ng tao na nanonood ng games doon sa playing court. Okay, kaya kinakailangan po natin bigyan ng karampatang parusa or technical foul. Ano pa? Okay, ito po yung real talk na nangyayari sa atin, sa ating mga kaparbitero. Kahit sa akin nangyayari ito eh. Nagugulat ako bakit ko nga naman pinapasok yung player. Okay, ito po yung totoong senaryo. Yung pong player na magsasab, ang nangyayari po talaga, napapayagan po nating isab, na ibibekon pa natin, tsaka po natin pagtatakinin doon sa loob ng playing court. O kaya ng committee pa makakapansin. O, number 17, pakitak ng uniforme. Okay, ano pong ginagawa natin dyan pag ganito? Okay, syempre, pag yung player pumasok sa loob, nakalusot, na hindi nakatakin yung uniform, okay, syempre, ang gagawin niyan, ang player, tak, ang ginawa ng player, nagbaba ng short. Ngayon, parang ininsulto pa yung referee. Madalas, nangyayari din sa akin yan. Sa harap ko pa. Sa harap pa ng table official. Yung mga table official natin, karamihan, minsan, babae. Okay, ano ibig sabihin? Kita yung kanyang cycling o kaya kita yung brief underwear, minsan walang cycling, kita yung puwet. Kaya kawalang respeto pa rin 'yan. Kawalang galang. Kawalang galang at pag walang galang doon sa lahat ng mga tao na nasa loob ng playing court na nanonood. Especially pag naka-televised pa tayo. Okay, siyempre pag naka-televised, pag nakita ng mga tao na nanonood sa live, tinan mo itong player na to, unethical, parang hindi pinag-aral. Nakikita pa ng mga bata, para hindi pa marisan. Okay? Ano pa? Nagalis ng damit, nagbaba ng short. Okay? Ano pa? Ito yung isa sa mga, kung tawagin natin ay kadirdir. Okay, dumudura sa loob ng playing court. Ayan. Lalo na pag may ibang kulay. Okay, makikita mo na lang yung player bilang yumuyuko. Minsan, pinupunasan inaapakan ng sapatos, akala hindi nakita ng referee. Huwag po natin ito-tolerate yan. Okay, huwag natin i-overlooking. Ibig sabihin, huwag natin parang minimal lang, parang ginagawa nila, paulit-ulit lang, minimal yung ganun. Okay, ganun din po yan. Kawalang respeto at paggalang sa lahat ng tao, especially dun sa referee. Okay, siyempre, minsan pag mag-i-inbound ka, yung referee nag-i-inbound. Pag-hawak sa bola, parang madulas. Naku, ano kaya magiging damdamin mo yan, no? Ang hindi maganda sa pakiramdam, parang nakakainis, kasi unethical yung ginagawa ng player. Ano pa? Yung naninigarilyo. Yung player, biri mo, pag-sub, o kaya yung player na nakaupo ulo, substitute, naninigarilyo. Okay, nagbebake, nag-ano ng pausok. Okay, bawal po rin yan. Huwag din natin na palagpasin. Okay, yung mga ganyang attitude ng player. Unsportsmanlike behavior, bisyo na po yan, nagbibisyo. Bili mo nasa gilid, nagbibisyo. Nagbe-vape, naninigarilyo. Ano pa? Ito yung huli.
natawagan ng infraction of the rules yung player, nagdabog. Inampas yung bola, ang taas, tumama pa dun sa bubong, minsan tumama pa sa ilaw. Nababasag pa yung ilaw, okay. Isa pa rin yan sa kawalang respeto at paggalang ng player. Sa lahat ng tao na nanonood doon ng game sa loob ng playing court, especially sa mga game official natin. Okay, bakit po natin kailangan na bigyan ng mabilis na parusa yung mga ganyang unsportsmanlike behavior or misconduct ng mga player? Dahil po ang Article 36 ng technical foul, yung pong 36.1 nakalagay po ron. Meron pong rules of conduct na kung tawagin po natin ay mga tuntunin ng pag-uugali ng player o pamantayan ng player. Ano po ba yun? Ano po ba yung nakalagay sa 36.1 ng rule of conduct, yung pamantayan ng pag-uugali ng mga player? Kinakailangan po yung isang player o kaya kahit sino ron, yung coach, assistant coach, pero usapin player muna tayo, na meron dapat siyang the proper conduct of the game, demand the full, loyal, and cooperation ng mga player sa laro. Okay, sa mga game official. Ibig sabihin, meron nga tayong utility doon sa playing court, di ba? Na naglilinis, tapos dudura tayo ron. Tapos ano pa? Para magawa natin yung kooperasyon ng maganda at kabubuti ng laro, huwag tayong mag-uubad ng jersey, huwag tayong maninigarilyo, okay, huwag tayong magdadabog na nakikita ng mga bata, para maging isang maganda at good example tayo o huwaran dun sa mga batang nanonood na susunod na henerasyon para sa atin. Okay, muli po, ito po si Kuya Roger. Kung merong pagkukulang at puna, okay, tumatanggap po tayo ng paliwanag mula sa iba. Pero isingit po natin, baka mamaya may magsabi na naman at may magtanong, paano kung split seconds? Paano kung last quarter? Okay, di ba? Last minute. Okay, ang tunay na arbitero, gumagamit po ng sentido di kokote, diskarte ni Mang Kanor. Okay, ganun po kasimple. Basta pag minimal, let go. Pwedeng sabihan, idol, mong gagawin yan. Next time, technical foul. Pero pag yung ganyan ginagawa na ng mga player na hindi na minimal, di ba, huwag natin i-overlooking. Dahil isa na yan sa kawalang respeto sa lahat ng tao na nanonood ng basketball during the game. Okay, ang penalty! Titira ng isa yung kalaban, bibigyan natin ng parusa yung offender, ang shooter, designated the coach, kahit sino, kahit yung nakaupo doon, substitute. Basta magkakaroon ng sub, at saka beacon. Okay, at syempre, ang labas ng bola, kung nasaan po yung bola nang tumawag tayo ng technical foul, doon po yung resume ng game. Okay, doon po yung resume ng game. At syempre, kung yan ay 14 o 24, nasa unahan na po ng ating video. Muli, ito po si Kuya Roger. Please, like and share. To God be the glory. Thank you!